Please turn with me once again to 1 Corinthians chapter 1, verse 1 hanggang sa verse 3 at ang focus po natin ngayon ay nasa verse 2. 1 Corinthians chapter 1, verse 1 hanggang sa verse 3. Ang sabi po dito, si Pablo na tinawag upang maging apostol ni Hesukristo sa pamamagitan ng kalooban ng Diyos at si Sostenes na ating kapatid sa iglesia ng Diyos na nasa Korinto, sa mga ginawang banal kay Kristo Jesus, mga tinawag na banal, kasama ng lahat na sa bawat lugar ay tumatawag sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo, na kanila at ating Panginoon. Sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaang mula sa Diyos na ating Ama at sa Panginoong Hesukristo. May the Lord bless the meditation of His Word at this moment. Noong 1949, ang Xerox Corporation ay nag-introduce ng pinakaunang xerographic copier na tinawag pong Model A. At ang Xerox ay napaka-successful na doon po sa North America, ang photocopying came to be known as Xeroxing. So naging verb siya. It's a proper noun, it's a name of a corporation, pero it's a name of a brand, of a photocopying machine. Pero dahil napaka-popular ang Xerox, naging Xeroxing. At ang Xerox ay hindi po niya nagustuhan itong pangyayaring ito. And to prevent Xerox from becoming a genericized trademark, kasi natatakot ang Xerox na naging generic na lang ang Xerox. Trademark yan eh. Name yan ng company. So, in some dictionaries, katulad ng Oxford, ang definition ng Xerox ay photocopying machine. So, ni-request talaga ng Xerox Corporation na palitan yung definition na yun. Kasi ang Xerox is a brand. Ayaw po nila na maging generic po ang salitang Xerox. Now, ang punto po dito, mga kapatid, mga kaibigan, ito din naman po ang nangyayari sa salitang church. Ang church ay naging generic, and sa paglipas po ng panahon, ang definition ng church ay property, building. Katulad ng Oxford Dictionary, ang sabi po dito, a church is a building used for public Christian worship. Kailan naging building ang definition ng church sa Bible? Cambridge Advanced Learners Dictionary, ang definition po ng church is a building for Christian religious activities. Pero ano po ba ang pagtingin at ano ang definition ng mga biblical writers patungkol sa church? Well, ang salitang ecclesia, mga kapatid, ay nangangahulugan po itong congregation or assembly. Sa secular Greco-Roman literature, ang ibig pong sabihin ng ecclesia ay political assembly, especially kung nagkakatipon ang mga tao politically to address a certain issue, gaya ng nangyari doon sa Acts chapter 19, verse 32, 39, and 41. And whether in the secular world or in the biblical sense of the word, sa New American Standard Bible, ang salitang ecclesia ay 114 times. Sa ibang version ay 115 times. So whether biblical or secular, mga kapatid, mga kaibigan, ang salitang ecclesia ay hindi talaga ginamit to refer to property or material building. But the word ecclesia was exclusively used for people. Mga tao po talaga ang ibig sabihin ng ecclesia. Huwag po nating i-diminish into building or property or generic. It is really about people. Kaya nga sa umagang ito, merong dalawang bahagi ang ating pagbubulay-bulay ng salita ng Panginoon patungkol sa Church of God na binanggit dyan sa verse 2. Ang sabi po ng verse 2, sa iglesia ng Diyos na nasa Korinto, sa mga ginawang banal kay Kristo. So it's about people. Mga tinawag na banal, kasama ng lahat na sa bawat lugar ay tumatawag sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo na kanila at ating Panginoon. So it's about people, mga kapatid. At merong dalawang bahagi ang ating pagbubulay-bulay. Una, the owner of the church. Nasa teksto po yan, the church of God. The owner of the church. Pangalawa,
the descriptions of the church. At hilingin po natin ang tulong ng ating Panginoon sa pananalangin. Let us pray. O aming Panginoon, salamat dahil binigyan ninyo kami ng pagkakataon upang pag-aralan namin ang inyong iglesia na mababasa namin sa maraming bahagi ng kasulatan na dinidescribe as the apple of your eye. Your purchased possession, prized possession. Binili ninyo ng inyong banal na dugo, O Heso Kristo. Kaya tulungan ninyo kami na maunawaan namin ang inyong message sa umagang ito. Mahalin namin ang inyong iglesia dahil ito ang tinatag ninyo kay Kristo na inyong anak. Salamat po. In Jesus' name we pray. Amen and amen. The owner of the church. Well, according to our passage, verse 2, the owner of the church is God. Ang sabi po ng verse 2, sa iglesia ng Diyos na nasa Corinto, to the church of God which is in Corinth. And please turn to Acts chapter 20, verse 28. The same phrase ay ginamit po ni Luke or ni Pablo sa kanyang preaching, Acts chapter 20, verse 28. Ang sabi po dito, ingatan ninyo ang inyong sarili at ang buong kawan. Sa kanila'y inilagay kayo ng Espiritu Santo na tagapangasiwa upang pangalagaan ninyo, ang take note of this, pangalagaan ninyo ang iglesia ng Diyos na binili niya ng kaniyang sariling dugo. Now, kung ang Diyos ang may-ari ng kanyang iglesia, ano ang pinakaunang implication nito, mga kapatid, mga kaibigan? If God is the owner of His church, it means na ang Diyos ay merong karapatan sa kanyang iglesia. The church belongs to God. God is the owner of the church. At hindi po natin i-insist na ang church in this particular usage ay universal church. Now, this is the church of God which is in Corinth. Na sa bawat local churches, mga kapatid, mga kaibigan, ang ating Diyos ang may-ari nito. Who is the owner of Herald of Grace Covenant Bible Church of Cavite? Hindi po tao, kundi ang ating Diyos mismo. It's the church of God in Corinth. At meron pong karapatan ang Diyos sa kanyang iglesia na kanyang pagmamayari. For example, membership of the church. Meron pong right ang Panginoon. Meron siyang karapatan na magsabi kung sino ang tatanggaping member ng church at sino ang hindi tatanggaping member ng church. God has the right to say what kind of people should make up the membership of the church of God. At dagdag pa, ang Diyos din ang nagsasabi kung ano ang layunin ng kanyang iglesia. What is really the purpose of the church? Marami pong mga churches na nagiging political organization, nagiging wing ng politics, at nagpa-participate sila sa mga political rallies and political activities. But is that the purpose of the church? Why did God build His church in the first place? For political purposes? Maraming mga churches na nire-reduce nila ang purpose ng church into a club, a barkada system. But my dear friends, that's not the purpose of the church. While fellowship is in the church, fellowship is done with the sole purpose of glorifying the name of the Lord our God, of exalting the gospel. So ano ba talaga ang purpose kung bakit nag-exist ang church? The church exists, number one, to worship God. The church exists for the worship of God. To glorify Him. Upang i-declare ang kaniyang salita. The church also exists in order to evangelize sinners. And to build up the saints. So hindi lang ito barkada system, but it is to build up the saints. It is to edify the people of God. Now meron pong karapatan ang Diyos na mag-pronounce sa atin at i-inform tayo at utusan tayo na tuparin po natin ang layunin kung bakit na itatag ang iglesia in the first place. Now, if this is the church of God, kung ang Diyos ang may-ari ng kanyang iglesia, hindi ba ninyo nakikita that it is really a distinct honor and privilege to become part of the church of God? Yes. It's an honor and privilege, mga kapatid, mga kaibigan. This organization, quote unquote, was founded by Christ for God.
Kaya nga isang napakalaking pribilehiyo na maging bahagi ng iglesia ng ating Diyos. Now, maraming mga cases po na may mga big names in God. May mga big names. May mga big names in the church. May mga cases. I'm talking about not here, but sa mga background churches na pinanggalingan. Yung sinasabing the golden rule is that he who has the gold rules. Na meron talagang mga big names sa mga churches. Usually, nabibigyan ng malalaking pwesto sa council, church council, at iniisip nila that they privilege the church. Meaning to say, their presence privilege the church. Kasi malaki ang kanilang ambag sa church. But my dear friends, none of us privilege the church. The church privileges us by allowing us to be part of it. This is the church of God. It is the church of God. We do not privilege the church. The church privileges us. It's the church of God. Nagbigay sa atin ng pagkakataon na tayo ay maging kabahagi sa iglesia ng Diyos. In other words, to be part of the church of God means humility on our part. We could have been somewhere else. We could have been in the world, children of wrath, just like the rest. Pero God took us out of the world. Hinugot tayo ng Panginoon mula sa tanikala ng kasalanan. Niligtas niya tayo at idinagdag sa kanyang pamilya, idinagdag sa kanyang iglesia. What a privilege it is to be part of the church of God. Now ano pa, kung meron pong privileges na maging kabahagi ng iglesia ng Diyos, ay meron din tayong obligation sa pagiging kabahagi ng iglesia ng ating Panginoon. Hindi po pwedeng meron tayong privilege na wala pong obligation. Lahat ng kabahagi ng iglesia ng Diyos ay dapat makaramdam ng obligation and responsibility in belonging to the church of God. Now, ano-ano po ang mga obligation ng mga kabahagi ng iglesia ng Diyos? Una, ay kinakailangang i-maintain natin ang spiritual vitality ng ating iglesia kung saan tayo napabilang. I-maintain ang spiritual vitality. To be alive means talagang hinihingi natin palagi ang presensya ng Diyos sa ating pagtitipon. It is our obligation to pray for the mighty working of the Holy Spirit every time the church gathers. At alam naman po natin na kung hindi kikilos ang banal na Espiritu, ang ating pagtitipon ay parang social gathering lang. Parang birthday party. So it is our responsibility to pray for the life and vitality of the church. And we have a role to play also. That during worship, hindi tayo paantok-antok. We need to maintain the life and vitality of the church. Yes, we pray to the Holy Spirit, but at the same time, we work on the life and vitality of the church. Na ang lahat ng ating enerhiya ay ating sinisave sa Saturday ng gabi upang sa ating pagtitipon ay meron tayong gising at buhay na diwa. We have the responsibility to make the love of God alive in the church. When the church assembles together for worship, we have the responsibility to be zealous for God. That is maintaining the life and vitality of the church. We have the responsibility to desire after God. Ano pa? Being part of the church does not only carry with it privileges but obligation. Ano pa? Obligado din tayo na panatilihin ang pagkakaisa sa loob ng iglesia. Ephesians chapter 4 verse 3. Please turn there. Ephesians chapter 4 verse 3. Ang sabi po dito, na nagsisikap na mapanatili ang pagkakaisa ng Espiritu sa buklod ng kapayapaan. Kaya nga, ang mga misunderstandings, may mga little misunderstandings, ay hindi natin yan tinatamnan ng kawayan. Talagang ang weed of misunderstanding ay binubunot kaagad upang hindi na mag-spread. That is our responsibility as members of the Church of Christ. Bakit? Kung ang pagkakaisa ay napakabuti at napakaligaya, ang church division ay kabaliktaran yan.
ang sinasabi po ng Psalm chapter 133. Ang sabi po dito, verse 1. Psalm 133 verse 1. Narito, napakabuti at napakaligaya kapag ang magkakapatid ay sama-samang namumuhay na nagkakaisa. Behold, how good and how pleasant it is when brothers dwell together in unity. Good and pleasant. Na anong kabaliktaran yan? Kung hindi nagkakaisa ang iglesia, talagang terrible yan sa pakiramdam. Alam po natin yan. And that is why we have the obligation to maintain and preserve the unity of the church. Ano pa? Tayo ay obligado din na mag-contribute para sa paglago ng iglesia ng Diyos at para lumago ang church. Tayong lahat ay merong burden to see this work grow and enlarge. We pray for the growth of the church. We work and we endeavor for the growth of the church. Spiritual growth, numerical growth will just follow. Spiritual growth. Kasi kung lumalago ang church sa bilang, pero hindi naman lumalago ang kaluluwa, ay delikado din po yun. Kailangan talagang kasabayan ng paglago ng bilang ay lumalago tayo sa ating kaluluwa at lumalago tayo sa pagiging kawangis ng ating Panginoong Hesukristo. Let's be determined to do what we can do for the growth and development of the Church of God. Now, kung sinasabing the Church of God which is in Corinth, ang iglesia ng Diyos na nasa Korinto, ano bang ibig sabihin nito? Nagtatagumpay ang iglesia ng Panginoon. Remember Corinth? Diba? Last Sunday, pinag-usapan natin na ang Corinto is carnal Corinth. Carnal Corinth. Corinth was associated during that time with sexual immorality. It was an idolatrous city. It was a city with gross immorality. Pero mayroong church na naitatag doon. Diba? Kamangha-mangha. It's the miraculous working of God's grace. That's wonderful na isa-isang napakasamang syudad ay naitatag ang iglesia ng Diyos doon. Victorious po ang iglesia po ng ating Panginoon. Now, bago pa po si Pablo ay nakarating doon sa Corinto, doon muna siya sa Athens. Di ba Acts chapter 17? At na-burden ang kanyang puso doon sa Athens sapagkat ang mga philosophers doon, wala nang ibang iniisip, ay talagang they spent their idle time discussing about philosophies at namasyal si Pablo sa Athens, na burden ang kanyang heart because idols were everywhere. At sa pagiging idolatrous ng mga tao, nag-create pa sila ng dambana to the unknown God. So the altar dedicated to the unknown God. Sinakyan yun ni Pablo. At prinoclaim niya ang ating Panginoong Hesukristo. But we learn in Acts chapter 17 na hindi masyadong nagkabunga ang ebanghelyo doon sa Athens. Maliban sa iilang prominente na na-converted. Now, kung ilagay natin ang ating sapatos, ang ating sarili sa sapatos ni Pablo, di ba parang discouraging, no? Na nag-consume siya ng energy niya doon sa Athens, pero ang bunga ay napakakupad po ng bunga ng kanyang pagpapagal sa ebanghelyo. And nagsuggest talaga, kung basahin po natin ang Acts chapter 18, the next chapter, dumiretso si Pablo mula sa Athens, papunta sa Corinth. Papunta sa Corinth. Pagpunta niya sa Corinth, malamang si Pablo ay gusto nang sumuko, gusto nang mag-give up. Pero in-encourage siya ng Panginoon. At pagpunta niya sa Corinth, ay talagang ang mga taga-Korinto ay tumanggap sa salita ng Diyos. 18 months siyang nanatili doon sa Korinto. And he saw many come to the Lord. And I believe na pagkatapos doon sa discouraging results sa Athens, na-encourage si Pablo doon sa Korinto, especially that it was a city of so much immorality. Halos walang bunga ang ministeryo doon sa Athens. Pero nagkabunga ang ministeryo doon sa Corinth. It's the same preacher. Less quality ang sermon ni Pablo sa Athens? And then more quality ang sermon niya doon sa Corinth? No, it's the same preacher. It's the same gospel. But why is it na ang bunga sa isang lugar ay kaunti lang,
pero ang bunga sa isang syudad ay marami. Ang ibig pong sabihin nito, ang evangelism wala po sa ating mga kamay. Ang evangelism wala yan sa preacher. Ang evangelism ay nasa kamay po ng ating Diyos. And it's clear na pareho lang ang effort na iginugol ni Paul sa dalawang syudad, sa Athens at saka sa Corinth. Yet it's also clear na ang kalooban po ng Panginoon ang masusunod. Kung ang ipinahintulot ng Diyos o ang itinalaga ng Diyos ay napaka-meager ang response sa isang syudad, ay maaring sa kabilang bayan ay marami po ang tumutugon. Kaya nga sa church planting ay pinag-aaralan po natin ang isang lugar. Baka ay hindi kalooban ng Panginoon na maitatag ang isang local church dyan. You've spent many years in that city but the result is still meager. Proceed to another place. Di ba? Nasa kamay yan ng Panginoon. At kailangan po nating i-discern, kailangan po nating alamin. Now, hindi po natin trabaho na pabungahin ang Ebanghelyo. Talagang trabaho yan ng Diyos at magkakabunga talaga ang Ebanghelyo. And regardless of the result, mga kapatid, mga kaibigan, mag-preach tayo ng gospel. And we trust in the Holy Spirit na ipagkaloob niya sa atin ang bunga nito. And by the way, may pangako po ang Diyos that our labors in the Lord shall not be in vain. All the sowers of the gospel will one day be abundantly rewarded. Tandaan po natin yan. Ngayon, yung church na naitatag doon sa Corinth, wala pa tayong nababasa sa Acts chapter 17 no, na may church na naitatag doon sa Athens. Pero ang church na naitatag doon sa Corinth, it was a triumph of God's electing grace and mercy. Bakit electing grace and mercy? Di ba si Pablo? Muntikan na po siyang sumuko. Acts chapter 1 verse 26 and 27. Acts chapter 18 rather. Ang sabi po dito sa teksto, isang gabi sinabi ng Panginoon kay Pablo sa isang pangitain, huwag kang matakot, kundi magsalita ka. At huwag kang tumahimik sapagkat ako'y kasama mo. At walang taong gagalaw sa iyo upang saktan ka. And take note of this, sapagkat marami akong tao sa lunsod na ito. Marami na palang tao ang Diyos sa lunsod na yun. Pagan. So ibig sabihin, meron ng elect ang Panginoon sa lunsod na ito. All that they needed was to hear the gospel proclamation. When we preach the gospel, hindi po tayo masisiro. Ang mga elect ay tutugon at tutugon. And this is a motive for us to evangelize. Hindi nga lang natin naririnig ang direct na pangungusap ng Panginoon sa atin. Di ba? Hindi na tayo nakakatanggap ng direct revelation. Apostolic age po yun. Pero the same principle applies. Huwag kayong matakot, herald of grace. Just preach the gospel. Marami akong mga tao sa lunsod na ito. And by all implication, it would seem that Paul was discouraged. Perhaps he was in the verge of giving up. At pinander po ito ni Paul later sa verse 26 and 27 ng 1 Corinthians chapter 1. Niriminis ni Pablo ang kaniyang ministeryo doon sa Corinth. 1 Corinthians chapter 1, verse 26 and 27. This is the reflection of the Apostle Paul. Ang sabi po niya, sapagkat tingnan ninyo ang inyong pagkatawag, mga kapatid. Kakaunti sa inyo ang matatalino ayon sa pamantayan ng tao. So hindi sila mga scholars, hindi sila mga philosophers, sila ay mga hamak lang. Kakaunti sa inyo, hindi marami ang makapangyarihan, hindi marami ang mayaman, hindi marami ang isinilang na marangal. So hindi naman yung tipong zero, pero hindi nga lang marami. The vast majority were ordinary people in Corinth na naging Christians. Kundi pinili ng Diyos ang mga bagay na kahangalan sa sanlibutan upang kanyang hiyain ang matatalino. Pinili ng Diyos ang mga bagay na mahihina sa sanlibutan upang kanyang hiyain ang malalakas.
So ang pagkatatag ng iglesia ng Panginoon doon sa Corinto was a triumph of God's electing grace and mercy. Marami akong mga tao sa lungsod na ito. Meron akong mga elect sa lungsod na ito. And I am going to call them into the fellowship of my dear Son sa pamamagitan ng weak and feeble preaching mo, Pablo. Diba sabi ni Pablo? Nung pumunta siya sa Corinth, hindi siya nagsalita sa isang poetic na language, oratorical style language, but he preached in weakness, in much trembling and in much fear. Yun ang testimony ni Paul. Pero nagpatuloy siya sapagkat merong assurance mula sa Panginoon sa kanya. Marami akong mga tao sa lugar na ito. So here is the triumph of God's redeeming grace. 1 Corinthians chapter 1 verse 18 and verse 21. The cross is the message of God's redeeming grace. Diba? Without the shedding of blood, there is no forgiveness of sin. The wages of sin is death. Death on the cross. Pero ang cross, para sa mga naligtas ay karangalan. Pero sa mga napapahamak, kahangalan. So karangalan para sa atin, sa mga napapahamak ay kahangalan. 1 Corinthians 1:18, sapagkat ang salita ng cross ay kahangalan sa mga napapahamak. Ngunit sa atin na inililigtas, ito ay kapangyarihan ng Diyos. Verse 21, sapagkat yamang sa karunungan ng Diyos ay hindi nakilala ng sanlibutan ang Diyos sa pamamagitan ng karunungan nito, ay kinalugdan ng Diyos na iligtas ang mga sumasampalataya sa pamamagitan ng kahangalan ng pangangaral. So, ang pangangaral pala ay kahangalan. Remember the response of the people in Athens noong nangaral si Pablo? What is this babbler talking about? Is this a new philosophy? So, ang preaching pala sa mga unbelievers ay babbling. Parang bula lang na nag-iingay. But no, kahit tawagin nila itong kahangalan, naitatag ang iglesia doon sa Corinto. It was a triumph of God's redeeming grace and mercy. And eventually, it is the triumph of the Holy Spirit. Walang lugar na sasabihin po nating matigas na matigas para sa Diyos. Walang makasalanan na sasabihin nating matigas na matigas ang puso upang hindi siya kayang iligtas ng Diyos. No. Wala pong puso na sarado kandado, nawawala ang susi at hindi na mabuksan, na hindi kayang buksan ng ating Panginoon. God is able to open even the closest of heart. Locked, pinaka-locked na puso ay kayang buksan ng ating Panginoon because He is willing to save and He is able to save. Kaya, kung ikaw ay mapabilang sa iglesia doon sa Corinto, it was indeed a great blessing. At kung ikaw ay napabilang dito sa iglesia ng Diyos, dito sa Dasmariñas, it is really a blessing. Kaya nga ang tanong dito sa ating mga kaibigan, do you belong to the Church of God? Ikaw ba ay lumapit na sa ating Panginoong Hesukristo? Ano man ang kinabibilangan mo ngayon dito sa mundo, siguraduhin mo na kabilang ka sa Church of God. Sa iglesia ng ating Panginoon. Wala namang masama kung ikaw ay member ng kooperatiba sa barangay ninyo, homeowners association sa barangay ninyo, go! Or anumang mga club, mga Kiwanis Club, Toastmasters Club. But see to it na ikaw ay kabahagi ng iglesia ng ating Panginoon. Have you come to the Lord Jesus Christ? Now, this is the church of God. And church is not building. Church is about people. It's not about property. Noong kinausap ng Panginoon ang mga pastors doon sa Efeso, ang sabi po ng Panginoon, take care for the church of God, which He bought by His precious blood. Watch over the flock. Di ba sabi ni Pablo sa mga pastor doon sa Efeso sa Acts 20:28, watch over the flock. Ang mga pastor pala, watchmen. Hindi po proprietors. Watchmen po. At ang trabaho po ng watchmen is that alagaan ang property ng Diyos. And the church is God's property. Binili niya ng kanyang banal na dugo
The church doesn't belong to any man or organization. Ang iglesia exclusively ay pag-aari po ng ating Diyos as a church. We have to live with this sense of belongingness to God. You belong to God in Christ. You belong to God. So yun po ang unang punto. The owner of the church, according to our text, is it's the church of God na binili ng Panginoong Hesukristo ng kaniyang banal na dugo. Pangalawang punto, the descriptions of the church. Going back to our text, 1 Corinthians chapter 1 verse 2. Sa iglesia ng Diyos na nasa Corinto, now take note, parang redundant ito pero hindi ito redundant ha. Sa mga ginawang banal kay Kristo, sanctified in Christ Jesus, mga tinawag na banal, called to be saints. Kung basahin ninyo ang Tagalog at English, parang redundant ang point, pero hindi po. Kasama ng lahat na sa bawat lugar ay tumatawag sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo na kanila at ating Panginoon. Meron pong tatlong description ang iglesia ng Diyos. Sa 1 Corinthians chapter 1 verse 2. The first description is that the church is sanctified in Jesus Christ. Sanctified. Now, usually, ang ibig pong sabihin ng sanctified is holiness of conduct. Diba? Holiness of conduct. Ito po yung other side of justification. Ano bang justification? Ang justification ay nagdi-declare sa mga mananampalataya na sila ay righteous, matuwid sa harapan ng Diyos based on the work of Christ. Not based on their own works, but based on the work of Christ na natanggap nila sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo. Yun yung justification. Ang sanctification, lahat ng pinawalang sala ng Diyos, lahat ng pinatawad ng Diyos at tinanggap ng Diyos, ang banal na Espiritu ay kumikilo sa kanilang puso at kaluluwa ang nag-uumpisang i-renew ang ating pagkatao upang ma-exhibit natin ang holiness in conduct. That's sanctification. Pero itong sanctified in Christ Jesus, hindi po yan ang ibig sabihin ng sanctified sa unang phrase dyan. Kasi yun po ang ibig sabihin sa pangalawa. So hindi po yan redundant. Ano bang ibig sabihin itong sanctified in Christ Jesus? Hindi po ito justification or holiness of living and conduct. No. Ang meaning po ng sanctified sa first phrase ay bumalik po tayo sa Old Testament meaning na ang ibig pong sabihin is set apart, ibinukod. Remember, yung mga utensils sa temple, they were sanctified. Hindi ibig sabihin na banal yung utensils na yun, kundi ibinukod exclusively, ginamit sila para sa temple worship. That is what is meant by sanctified in the original usage in the Old Testament. Mga tool doon sa tabernacle or sa temple, they were only used for the worship service. They were set apart for God. Yun po ang meaning ng sanctified sa unang phrase dyan. Hindi po yung holiness of life and conduct kasi maredundant na. And remember, si Pablo, wala po siyang tapon na salita sa kaniyang mga statement. Now, para sa isang tunay na Christian, to be a Christian means, ibinukod ka ng Diyos mula sa sanlibutang ito. That's it. To be a Christian means to be separated from the world. God has separated you from the world. It means, ibinukod ka ng Diyos mula sa mundo, hindi ka nakabilang sa mundo. Hindi na ang mundo ang focus natin, kundi ang focus ng ating buhay ay ang ating Diyos. God is now the focal point in our lives. Ano ba ang ginagawa ng kasalanan? Ang misyon ng kasalanan is ilayo tayo mula sa Diyos. That's the mission of sin. We have our focus on God, pero ang kasalanan, inilalayo tayo, inililigaw tayo mula sa ating focus. And then sin says, oh, come on, enjoy your life. Be independent from God. And sinasabi ng kasalanan, this is the way of happiness. This is the good life.
Gawin mo ang gusto mo. Be independent from God. Go your way and be happy. Cast away religion forever. Ginagamit lang yan, yung religion na yan, upang isuppress ka. Be free. Fly away, skyline pigeon fly towards the dream. Yun ang ginagawa ng mga tao. That's the message of the song. By the way, Elton John was homosexual, and one of the lines of that song is that gusto na niyang makawala sa metal ring. Ibig sabihin, gusto na niyang makawala sa kanyang marriage at maglaladlad na siya sa kanyang LGBTQ lifestyle. That's the message of the song. Ironically, ang mga kumakanta niyan ay mga straight guys doon sa videokehan. Unawain nga ninyo yung lyrics ng song. LGBTQ yan na gustong kumawala na sa kanyang metal ring, meaning to say wedding ring. Now, ang disaster po mga kapatid, mga kaibigan, is that kumbinsido ang maraming mga tao dito sa mundo na ang daan tungo sa kagalakan at kaligayahan is when you are independent from God. That the way to happiness is repudiating God. Huwag kang makinig sa Diyos. Don't have God involved in anything that you do. Get out. Get God out of every area of your life. And all will be well with you. Now, hindi yan road to happiness. That's the road to disaster, mga kapatid. But when a person becomes a Christian, kung isang tao ay Christian, ibinukod na siya mula sa daan ng mundo, daan ng kasalanan. At naunawaan na niya na ang Diyos ang rightful owner ng kaniyang buhay. And Jesus Christ is now His Lord. And Christ brings us back to God. Remember? It's Christ who reconciles us to God. Now, God is now the focal point of our lives. And in addition, karagdagan pa, kung ang Diyos ang pinaka-focal point ng ating buhay, ay ang ating goal ay ang kaluwalhatian ng ating Diyos at hindi ang promotion ng ating sarili. Kaya nga, kahit sa simpleng pagkain at pag-inom, 1 Corinthians 10:31, please turn there. Kahit sa simpleng pagkain or pag-inom, gawin natin ito para sa kaluwalhatian ng Diyos. Kaya kung kayo man ay kumakain, umiinom, o anuman ang inyong ginagawa, gawin ninyo ang lahat sa ikaluluwalhati ng Diyos. Now, ano bang ibig sabihin ng glorifying God in everything that we do? Ang ibig sabihin, ipakita natin sa mundo ang excellences of the glory of God, the beauty of God. Ibinukod pala tayo upang maging eksklusibong pag-aari ng Diyos, upang luwalhatiin natin ang ating Diyos. Ipakita natin sa mundo what God is really like. And to be sanctified, meaning to say to be set apart, ibig sabihin, plinak out tayo ng Diyos mula sa autoridad at kapangyarihan ni Satanas. Pero hindi lang dyan nagtatapos. We are called out for a purpose. At ano po ang purpose? To declare the excellences of God, na tumawag sa atin mula sa kadiliman tungo sa kanyang liwanag. 1 Peter chapter 2 verse 9. 1 Peter chapter 2 verse 9. Ang sabi po dito, ngunit kayo'y isang lahing pinili, isang maharlikang pagkapari, isang bansang banal, sambahayan ng pag-aari ng Diyos, upang inyong ipahayag ang mga makapangyarihang gawa niya na tumawag sa inyo mula sa kadiliman tungo sa kanyang kagilagilalas na liwanag. Ipahayag daw natin ang mga makapangyarihang gawa ng Diyos. Now, kung tayo ay ibinukod para sa ating Panginoon, di ba? Set apart or sanctified in Christ. Take note of in Christ. Ibig sabihin, ang paglilingkod sa Diyos, yun na ang ating greatest occupation. At maglilingkod tayo sa ating Panginoon kahit saan man tayo mapunta. Kung ikaw ay teacher, serve God through your teaching. Kung ikaw ay businessman, serve God through your business. Kung ikaw ay empleyado, serve God whatever employment you have. Ipakilala, ipakita ang Diyos sa mga tao. Set apart
for God in Christ Jesus. Ibig sabihin, hindi ka pwedeng ma-set apart for God kung hindi mo kilala ang ating Panginoong Hesukristo. You cannot be set apart for God unless we know the Lord Jesus Christ. Remember John chapter 14 verse 6, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Hindi maaring ang Diyos ng ating buhay kung hindi natin kilala ang ating Panginoong Hesukristo. That's the first description of the church na nandun sa Corinth. They were sanctified in Christ. Ibig sabihin, they were set apart in Christ. Ibinukod sila ng Diyos kay Kristo mula sa mundo. And then pangalawa, ito na yung meaning ng pangalawang sanctification. Called to be saints. This is the description of the church. Ibinukod tayo ng Diyos upang maging banal, upang maging saints. Hagioi sa Greek language. Hindi po ito Roman Catholic idea of sainthood, na ang saint ay parang special class. It's a kind of super Christian na i-canonize after one's death. No. It has no biblical foundation whatsoever. Lahat ng business ng canonization ay parang political din yan. Na in order to hold a certain place, to become loyal to Vatican, ay magtalaga sila ng saint mula sa bansang iyan. So, political din yan, mga kapatid, mga kaibigan. But the whole business of canonization of saints is unknown in the scriptures. Ang saints ay tumutukoy sa lahat ng mananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. All Christians are called to be saints in the sight of God. It literally means holy ones. Tayo ay tinawag ng Diyos, binukod ng Diyos upang makonformed sa wangis ng ating Panginoong Hesukristo as He is revealed in the Scriptures. Anong ibig sabihin ng holiness? Ang ating buhay ay merong pagsunod sa mga utos ng Diyos. We are called to be conformed to the image of Christ. At ang kabanalan ay hindi po yan sa nagdadamit ka ng puti. May mga grupo na particular nga sila sa nakikita sa labas. Ang kabanalan po ay nag-uumpisa sa puso. First of all, ang ating puso ay tumitibok na para sa Diyos. Makaka-relate na tayo sa sinasabi ng Book of Psalms, I will love you, Lord, with all of my strength. For example, Psalm chapter 42, verse 1 and 2. Ito yung holiness. Ibig sabihin, ang puso natin ay nagdi-desire na para sa ating Diyos more than anything else. Psalm chapter 42, verse 1 and 2. Ang sabi dito, kung paanong ang usa ay nananabik sa batis na umaagos, as the deer panteth for the waters. Gayon nananabik ang aking kaluluwa sa iyo, O Diyos. Totoo ba ito sa buhay mo, kapatid? Nananabik ang ating kaluluwa sa Diyos. Ang aking kaluluwa ay nauuhaw sa Diyos, sa buhay na Diyos. Kailan ako makakarating at makakakita ng mukha ng Diyos? Pinananabikan mo ba ang pagbalik ng ating Panginoon? Pinananabikan mo ba ang pagtitipon ng mga tao ng Diyos kung saan ang ating Panginoon ang niluluwalhati sa ating kalagitnaan? That's holiness. It starts from the heart. A heart that longs after God, a heart that desires for God. Psalm chapter 63, verse 1. Do you have this kind of heart? Now, if you don't have this kind of heart, ang sabi po ng 1 Corinthians 16:22, ang hindi umiibig sa Diyos ay sumpain siya. Psalm 63, verse 1. O Diyos, Ikaw ay aking Diyos, hahanapin kitang maaga, nauuhaw ako sa iyo. Ang aking kaluluwa, or nauuhaw sa iyo ang aking kaluluwa, ang aking laman sa iyo'y nananabik, gaya ng isang tuyo at lupang uhaw na walang tubig. And so here is the difference between morality and biblical holiness. The difference between morality and biblical holiness. You can have outward form of holiness, that's morality, without desire for God. Na walang pananabik sa ating Panginoon. You can have all of those outward holiness, but your heart does not desire after God. Your heart doesn't love God. That's the difference between morality and biblical holiness.
But the church is called to be saints, called to be holy. Ibig sabihin, we are called to become lovers of God. Na dinidesire natin palagi ang ating Panginoon. Pangatlong description ng local church is that, or ng church ng Panginoon, is that it is comprised of people who call upon the name of Jesus Christ, the Lord. In every place. Di ba sa lahat ng dako, tumatawag kayo na tumatawag sa Panginoon, kasama nila na tumatawag sa Diyos, kanilang Diyos at inyong Panginoon. Ano bang ibig sabihin nitong ang church ay binubuo ng mga tao na tumatawag sa Panginoon? Well, unang-una, they call upon the name of the Lord for their salvation. Tumatawag sila sa ating Panginoon para sa kaligtasan. Romans chapter 10 verse 12 to 13. Ang sabi po dito, Romans chapter 10 verse 12 to 13. Sapagkat walang pagkakaiba sa Hudiyo at Griego, sapagkat ang Panginoon ay siya ring Panginoon ng lahat, at siya'y mapagbigay sa lahat na tumatawag sa Kanya, sapagkat ang lahat ng tumatawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas. Suko na sila sa kanilang sarili. Suko na sila sa kanilang self-righteousness at pagtitiwala sa sarili. They have come to see themselves as lost sinners before God. Kumbinsido sila that they are under condemnation because of their sin. At kumbinsido sila na sila ay kandidato para sa impyerno. And they are alarmed. Naalarma sila. They are moved. Dahil naunawaan na nila ang kanilang tunay na kalagayan. And then narinig nila ang patungkol sa ating Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo. And they call on Jesus Christ. Narinig nila ang mensahe ng Ebanghelyo. And they cry out to Christ, that Christ might save them. At sila ay nanampalataya at naligtas sila sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo. Katulad ni Peter, na palubog na siya dahil sa takot. And then tinawag niya ang ating Panginoon, save me! And Jesus Christ saved Peter from drowning. That's the picture of a person who calls upon the name of Jesus Christ para sa kaligtasan. The question, my dear friend, is, have you done that? Ginawa mo na ba yan? Have you called upon the name of Jesus Christ for your salvation? But then, hindi lang yan ang ibig sabihin ng call upon the name of the Lord. Kasi sa Genesis chapter 4, at nagkakasundo po ang lahat ng mga komentarista nito. Genesis 4:26, iba po ang meaning ng call. And people began to call upon the name of the Lord. Nung ipinanganak si Seth at nagkaanak si Seth. Iba ang meaning ng call dyan. Hindi yan call for salvation. Sapagkat yung linya ni Seth, they were already saved. They were godly. Di ba? Ang sabi po dito, Genesis 4:26, nagkaanak din si Seth ng isang lalaki at tinawag ang kanyang pangalan na Enos. Nang panahong iyon, ang mga tao ay, take note of this, nagsimulang tumawag sa pangalan ng Panginoon. Anong ibig sabihin ng, in those days, people began to call upon the name of the Lord. Ang mga conservative scholars ay nagkakaisa. It is an expression of formal worship. Formal worship began to be offered by the righteous line of Seth. And here back in the dawn of civilization, formal worship began to be offered by the line of the godly. Dati pala individual worship lang, meron silang mga sari-sariling altar sa kanilang sari-sariling tahanan. But now, in the dawn of civilization, the godly line began to worship together formally. Now, sa pag-describe ni Pablo sa iglesia doon sa Corinto, noong sinabi niyang, they call upon the name of the Lord, ibig sabihin, they were a worshiping congregation. They were a worshiping people. At sa totoo lang, ang mga Christians ay worshiping people. True Christians are worshiping people. To the point na kahit sa ating decision making, sa trabaho, sa employment, ay talagang ang pinakauna po nating i-consider ay ang church. Ang ating trabaho ba ay makakaapiktar sa church?
sa ating pagsamba sa ating Panginoon. Sabbath remains the moral law of God. At merong isang influential preacher na nag-preach siya in his flamboyant way na ang church daw ang mag-a-adjust, ang church ay mag-aalok ng Thursday worship service dahil hindi daw natin i-condemn yung mga may work sa Sunday. That is an anomalous circumstance na mayroong work sa Sunday. May mga time talaga at nag-i-extend tayo ng charity, but as much as possible ay hinahagil natin ang ating schedule. Because it's the moral law of God. It's enshrined in the fourth commandment na ang Sabbath ay hindi natin pabayaan. And many Christians, sincere Christians, they go as far as making some diskarte sa kanilang hanap buhay. Wag lang ma-affected ang araw ng linggo sa pagsamba sa ating Panginoon. If worship is not part of our lives, then we are not Christians. We are not biblical Christians. Philippians chapter 3 verse 3. Ang sabi po dito, sapagkat tayo ang pagtutuli na sumasamba sa Diyos sa Espiritu at nagmamapuri kay Kristo Jesus at walang anumang pagtitiwala sa laman. It is nonsensical for people to say, I am a Christian, pero hindi po sumasamba sa ating Panginoon. Now, part of this worship is to call upon the name of Jesus Christ as Lord. At binabahagi natin ang activity na ito with other Christians sa lahat ng lugar. Di ba sabi ng verse 2? Sa lahat ng lugar din. In other places, may mga tumatawag din sa pangalan sa ating Panginoon. Salamat sa Diyos dahil hindi po tayo isolated band of people na walang relationship sa mga mananampalataya in other places. Now, we have a glorious tie of relationship with other believers all over the world. We are one with them, kahit hindi man natin sila kilala. All over the country and all over the world, we are one with them. Now, these are the descriptions of the Church of Christ. This should be the description of the members of the Church of Christ. Ang tanong dito, kapatid, kaibigan, do you measure up these descriptions? Ang buhay mo ba ay nasusukat sa mga paglalarawan na ito? Are you what you ought to be? Look yourself. Look into the mirror of God's Word. Are you in Christ Jesus? Ikaw ba ay tumawag sa Panginoon at nagtiwala kay Kristo lamang para sa kaligtasan mo? Remember, He is willing to save you and He is able to save you. Are you now part of the Church of Christ? Now, para sa mga mananampalataya, mga kapatiran sa Panginoon, tayo ba ay namumuhay consistently ayon sa paglalarawan ni Paul sa isang tunay na Christian sa ating teksto? Marami doon sa Korinto ang hindi namumuhay consistently. Kaya nga maraming problem si Pablo na in-address doon sa Church of Corinth. Are you living as one who is set apart for God and who is called to be holy? Tayo ba ay tunay na worshipers or tayo ay traditionalists lamang na nakasanayan lang nating pumunta dito at medyo iba ang pakiramdam kung hindi makakapunta dito? Do we really long for God every time we gather for worship? Ang isang saint, ang isang mananampalataya ay parang isang bangka. Ang purpose ng bangka ay matutupad kung ilalagay siya sa tubig. Ang bangka na inilalagay mo dyan sa lupang tuyo, it doesn't fulfill its purpose. Kailangang andun siya sa dagat or sa ilog, sa tubig. Yun ang purpose ng isang bangka. Pero ma-deteriorate ang purpose ng bangka na yan na kung imbis na siya ang nakapatong sa tubig o sa ibabaw ng tubig, pero kung ang tubig ay papasok sa bangka, wala na, nadidefeat na ang purpose. Lulubog na yan. Kasi ang tubig ay nakapasok sa bangka. Nasa tubig siya pero hindi siya dapat mapasukan ng tubig. Ang mga Christians, nandito tayo sa mundo. Namumuhay tayo sa mundo. Nakikisalamuha tayo sa mga tao dito sa mundo. We become salt and light of the world. Matthew 5:13 and 16. Pero hindi dapat mapasukan tayo ng worldly ideologies.
Hindi mapasukan tayo ng mga paraan ng mundo. The church is in the world. The church ministers to the world. But worldliness should not enter the church. The church is called to be different. The church is called to be separate. And the church is called to be together. Together. 2 Timothy chapter 2, verse 21 and 22. Together. The church should fulfill its function as salt and light of the world, and we do it together. There's no such thing as individual Christian detached from the body of Christ. 2 Timothy chapter 2, verse 21 and 22. Kung nililinis ng sino man ang kanyang sarili mula sa mga bagay na ito, ay magiging tanging kagamitan, itinalaga at mahalaga sa may-ari ng bahay, handa sa lahat ng mabuting gawa. Ngunit layuan mo ang masasamang pagnanasa ng kabataan at sundin mo ang katuwiran, pananampalataya, pag-ibig at kapayapaan. Ang sabi dito, kasama ng mga tumatawag sa Panginoon mula sa malilinis na puso. Now, dalawa po ang meaning ng call. Calling upon God for salvation and calling upon the name of the Lord together in formal worship. And therefore, the Christian life is not meant to be alone. The Christian life is meant to be together, to celebrate our common salvation every time we gather together, and to formally gather together, to not give up the habit of meeting together. Na nakakalungkot, during that time of writing, meron na palang nagpapaliban ng worship service. Nagiging habit na. Now, all the more na alagaan po natin ang ating pagtitipon. All the more as we see the day approaching, as we see the approaching of the coming of Jesus Christ. At naway naging malinaw sa atin ang mensahe ng Panginoon sa umagang ito. At naway ang banal na Espiritu ay kumilos sa atin in such a way na tayo ay lumago ayon sa description ng isang iglesia ng Diyos sa banal na kasulatan. Tayo po ay manalangin. Salamat po aming Panginoon sa mensahe ninyo sa umagang ito. May kahabaan, pero alam po namin, O Diyos, na ito yung itinalaga ninyo upang marinig ng mga kapatiran. Make us the church that you want us to be. In Jesus' name we pray. Amen.